Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa isa na namang kwento dito sa ating channel. Ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang kakaibang paglalakbay ng damdamin, mula rejeksyon at stress ng trabaho hanggang sa pag-usbong ng pag-ibig sa hindi inaasahang lugar. Ito ay isang orihinal na kwento ng dalawang taong pinagtagpo ng pagkakataon sa loob lamang ng 2 linggo. Pero binago ang isa't isa habang buhay. Ito ang 2 linggo sa Batangas. Isang makabagbag damdaming kwento ng pag-asa, pagpili at pagmamahal. Ang pinakamahirap na parte ng pagiging bata, mahirap at walang trabaho sa isang lugar na puno ng ambisyosong tao ay yung pakiramdam mo parang wala kang karapatan sa kahit anong pangarap. Iyon ang iniisip ni Nina Ramirez habang minamasdan niya ang natitirang 37.50 sa GCash niya. Sa Maynila siya lumaki, pero sa Batangas siya lumipad para magsimula ng panibagong yugto. Ayon sa sarili niyang journal entry, ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan ng sunod-sunod na rejections, hindi niya na alam kung bakit pa siya nandito. Halos 70 na ang job applications na naipasa niya sa iba't ibang hotel, kumpanya ng turismo, at mga event firms. Lahat walang tumanggap. Ang mga natatanggap niyang email ay pawang mga, "We regret to inform you." Pero ngayong araw, may kaunting liwanag. Isang multinational luxury resort chain na tinatawag na Luna Del Mar Resort sa baybayin ng Nasugbu, Batangas ay naghahanap ng personal assistant ng CEO. Nang nakita niya ang post sa isang closed group sa Facebook, nagpadala siya agad ng application kahit 11:59 PM na. Kinabukasan, laking gulat niya nang may tumawag sa kanya. "Nina Ramirez, this is from Luna Del Mar HR. Are you available for an interview tomorrow at 10 a.m.?" Halos maluha siya. "Yes po, definitely. See you tomorrow." Maaga siyang nagising kinabukasan. Wala siyang bagong blouse pero inayos niyang mabuti ang kanyang lumang light blue na polo. Nagsuklay ng buhok, naglagay ng pulbo, at nagdikit ng manipis na concealer para matakpan ang eye bags. Nilakad niya ang halos 3 kilometro papuntang main road at sumakay sa jeep papuntang resort complex. Habang nasa biyahe, paulit-ulit niyang sinasaulo ang linyang ito. "Magandang umaga po. Ako po si Nina Ramirez. May malawak po akong karanasan sa customer service, events, at project coordination. Handa po akong matuto at maglingkod ng buong puso." Pagsapit niya sa harapan ng Luna Del Mar Resort, hindi niya mapigilang huminga ng malalim. Ang lugar ay parang kuha sa isang travel magazine. Isang eleganteng glass building na may infinity pool sa harap at fountain na hugis buwan. Ang logo ng kumpanya, isang crescent moon na may waves sa ilalim, ay nakaukit sa marble wall ng lobby. "Good morning, ma'am. May appointment po kayo?" Tanong ng receptionist na naka-uniform na navy blue. "Opo, interview po sa HR. Personal assistant position. Please proceed to the 6th floor. You'll meet Mr. Marcos." Nagulat siya. CEO agad? Siya ba talaga ang makakausap niya? Pagdating mo niya sa 6th floor, sinalubong siya ng isang assistant at pinaupo sa lounge na may tanawing dagat. Kumikinang ang tubig sa ilalim ng araw. Sa isang iglap, dumating ang isang lalaki na may matikas na postura at suot na white linen shirt na may kulay ginto sa mga butones. Ang kanyang buhok ay maayos ang bagsak, mukhang bagong gupit. Ang mukha niya ay hindi lamang guwapo, kundi nakakatakot guwapo. Matalim ang mata, pero may tinatagong aliw. Parang hindi sanay ng tinatanggihan. Ay Miguel Marcos, aniya. CEO ng Luna Del Mar. "Ikaw si Miss Ramirez?" Tumango si Nina. "Opo, ako po iyon." Tumango siya. "Pasok tayo sa opisina." Ang opisina ni Miguel ay malawak, malamig
at may minimalist design. Sa gitna ay isang desk na gawa sa Masanara wood. At sa likod ay full-length glass wall na tanaw ang karagatan. Let's keep this quick, anya habang binubuklat ang papel. Ayon sa resume mo, wala kang corporate experience. Bakit mo inakala na qualified ka para sa personal assistant ng CEO? Napakagat si Nina sa labi pero hindi siya nagpatalo. Wala po akong corporate background, pero mahigit 5 taon po akong nagtrabaho bilang events coordinator sa isang wedding planning team. Marunong po akong mag-manage ng oras, ng tao at ng gulo. Marunong din po akong makipag-ayos sa demanding clients. Nagtaas ng kilay si Miguel. At paano mo ihahandle ang isang boss na mas demanding pa sa lahat ng clients na yan? Kung may listahan po kayo ng pangangailangan nyo bawat araw, gagawin ko po ng walang reklamo. Kung kailangan po ng extra hours, kaya ko rin po iyon. Basta't malinaw ang expectations at may respeto sa oras ko, magtatrabaho po ako ng buong puso. Tahimik si Miguel sandali. Pagkatapos ay ngumiti siya. So, paano mo mapapatunayan sa akin na hindi ka bibigay sa unang 3 araw? Ngumiti si Nina kahit kinakabahan. Sir, ilang beses na po akong naglakad. Mula Barangay Papaya papunta sa highway para lang makapasok sa interview. Sa tingin ko po, matibay ako. Tumingin si Miguel sa assistant niya sa labas. Call HR, prepare the contract. Hindi makapaniwala si Nina nang hawak na niya ang employment contract. 45,000 buwanan, may kasamang housing allowance at libre pagkain mula sa cafeteria. May 3 buwang probation, pero may bonus kung makasurvive ng 6 na buwan. Sa elevator pababa, hindi pa rin siya makapaniwala. Hawak-hawak niya ang envelope at paulit-ulit na binabasa ang pangalan sa sulok. Nina Ramirez, Personal Executive Assistant. Pagdating niya sa ground floor, dumaan siya sa breakfast buffet ng resort. May egg station, tocino, champurrado at taho. Libre na ba ito sa staff? Tanong niya sa isang waiter. Basta staff ID po ma'am, o sa HR kayo kumuha? Tumango siya. Ngayon, isa na siyang staff. Ngumiti siya at kumuha ng maliit na mangkok ng champurrado. Hindi pa siya nakakaupo nang isang boses ang umalingaw-ngaw sa likod niya. Miss Ramirez. Napalingon siya. Si Miguel Marcos, hawak ang cellphone, mukhang seryoso. Yes po sir. May isang bagay lang akong gustong linawin. Tumango siya. Ano po iyon? Ang posisyon na ito, hindi lang tungkol sa pagiging magaling sa admin tasks. Naghahanap ako ng assistant na may utak, bilis, at ngumiti siya ng bahagya. Tapang. Tumango si Nina. May utak po ako, may bilis, at may tapang, lalo na kung gutom na ako. Napangiti si Miguel sa unang pagkakataon. Good. Kasi simula bukas, kailangan kitang sumama sa meeting ko sa Tagaytay. Copy po, sir. At doon nagsimula ang bagong yugto ni Nina. Isang simpleng babae mula sa Maynila na ngayon ay nakapasok sa mundo ng matataas, masusungit at mapanganib na boss. Pero hindi siya uurong. Hindi siya bibitaw. Hindi siya nagpunta sa Batangas para sumuko. Maagang nagising si Nina kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw pero gising na ang resort kitchen. Ang una niyang ginawa ay magtimpla ng instant kape sa staff lounge habang nililipat-lipat ang cellphone niya sa kamay. Binabasa ang starter instructions na ipinasa ng HR. Checklist para sa unang araw. 7 a.m. Pick up admin folder from executive suite, floor 9. 7:30 a.m. Ay ready ang sasakyan ng CEO, 8:00 a.m. Sumama sa biyahe patungong Tagaytay para sa strategic meeting. Pagsapit ng 7:15 a.m., nakatayo na siya sa hallway ng floor 9, hawak ang clip folder na may schedule ni Miguel. Suot niya ang pinaka-formal niyang long sleeve na kulay puti,
Isiniksik ang lumang cellphone sa bulsa at pinilit huwag mapansin ang pawis sa batok. Sa hindi kalayuan, bumukas ang pinto ng suite. Lumabas si Miguel, bagong ligo, naka-light gray na coat, walang tie. Sa kamay niya ay isang tumbler ng black coffee. On time, sabi niya habang dumaan sa harap ni Nina. Nice start. Salamat po, sagot niya pinipilit manatiling kalmado. Ready na ba ang sasakyan? Tanong ni Miguel habang binabasa ang papel sa clipboard. Opo, inayos na po ng concierge. Lexus po ang gamit natin ngayon. Tumango si Miguel. Good. May dala ka bang umbrella? Umbrella, sir? Forecast says 40% chance of thunderstorms sa Tagaytay. Ang assistant ko dapat may ganitong instinct. Napakagat labi si Nina. Noted po, sir. Sorry po. Hindi nagsalita si Miguel. Tumalikod ito at naglakad papunta sa elevator. Napalunok si Nina. Hindi pa sila umaalis, pero para bang nalusaw na agad ang confidence niya. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang biyahe sa unang 30 minuto. Tanging tunog ng pag-ikot ng gulong sa aspalto at ang mahina ngunit mamahaling pabango ni Miguel ang naririnig. Sinubukan ni Nina magbasa ng tablet na iniabot ng HR, isang digital handbook ng mga prinsipyo ng Luna del Mar. Pero hindi siya makapag-focus. Parang nararamdaman niya ang mata ng lalaki na sumusulyap sa kanya tuwing gagalaw siya. May tanong ako, bigla niyang sabi. Nagulat si Nina. Yes po. Bakit mo gustong maging personal assistant? Hindi ba ito trabaho ng mga taong wala nang ibang mapuntahan? Nag-iwas siya ng tingin, pero sagot ay diretso. Hindi po ako pumunta sa Batangas para mamili. Gusto kong magtrabaho. At kung ito po ang pintong bukas, papasukin ko. Tahimik ulit si Miguel. Fair answer. Nagpatuloy sila sa biyahe. Nang makarating sa Tagaytay, pinark ng driver ang kotse sa isang private convention hall na may tanawin ng Taal Volcano. Sinalubong sila ng mga tauhan ng ibang resort chains na bahagi ng quarterly hospitality forum. May mga taga-Taguig, Cebu, Bohol at Davao, lahat bihis corporate, lahat mukhang malalakas uminom ng espresso habang nagpaplano ng multi-million expansions. Habang nakaupo sa likod ng main conference room, pilit na sinusundan ni Nina ang mga terminolohiyang sinasabi ng mga speakers, Q2 revenue matrix, occupancy benchmarks, synergistic guest experience, brand coherence. Hindi niya alam kung ano ang synergistic, pero sinusulat niya lahat. Sa break time, nilapitan siya ni Miguel. Okay ka lang? Tumango siya. Opo, nakikinig po ako sa lahat. May naiintindihan ka ba? Mga kalahati po. Napangiti si Miguel. At least honest. Halika, may ipakikilala ako sa'yo. Dinala siya ni Miguel sa isang sulok ng hall, kung saan may isang matandang babae na naka-pink na power suit at may diamond brooch. Eleganteng ngumiti ito. Nina, this is Ma'am Celestina Alonso, President ng PH Resorts Alliance. Nanlaki ang mata ni Nina. Magandang umaga po, ma'am. Oh, ikaw pala ang bagong assistant ni Miguel. Pretty ka pala, ani Celestina, at mukhang mas matapang kaysa sa huling 5. Natawa si Miguel. That's what I'm testing. Naku, Miguel, huwag mo namang takutin. Mahirap na ngang humanap ng loyal na tao. Huwag mo pang bugbugin. Noted po, sagot ni Miguel. Sabay tingin kay Nina. Nakangiti si Celestina pero bigla siyang lumapit kay Nina at bumulong. Anak, kung may pinagawa sa'yo ang lalaking iyan na hindi mo gusto, call me. Kahit anong oras. Nagulat si Nina. Po? Huwag mong hayaang apakan ng sino man ang dangal mo. Mapaglaro yang si Miguel. Magaling, matalino, pero hindi palaging marunong makiramdam. Tumango lang si Nina. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Kaba, aliw o takot. Matapos ang meeting,
Bumalik sila sa resort bandang alas 5. Sa buong biyahe pabalik, walang nagsalita. Nang makarating na sila, bago bumaba ng kotse si Miguel, huminto ito at tinapik ang braso niya. Okay ka lang, hindi pa kita tinakot ng todo. Ngumiti si Nina. Kung ito na yung todo, kayang-kaya ko po ang sobra. Tumawa si Miguel, parang hindi sanay sa ganung banat. Bukas i-block mo ay 8 a.m. hanggang 9 p.m. Puro meetings tayo. Breakfast meeting, team huddle, supplier review, dinner with potential investors. Napasinghap si Nina. 9 p.m. po? Yes, this job isn't for the weak. Hindi po ako mahina, sagot niya seryoso. Prove it, tugon ni Miguel. See you at 7:30. No umbrella, no excuse. Pagsapit ng gabi, pagod na pagod si Nina habang nakahiga sa folding bed ng staff dormitory. Bit-bit niya ang tablet at cellphone, nagbabasa ng hospitality jargon at YouTube tutorials tungkol sa executive etiquette. Ang daming boss sa mundong to. Pero isa lang ang kailangan kong mapangibabawan, bulong niya. Nag-vibrate ang phone niya. Message from unknown number. This is Miguel. HR gave me your number. Just checking if you got home safe. Hindi niya alam kung anong isasagot. At bago siya makareply, may sumunod. Tomorrow, bring coffee. I like it black. No sugar, no cream, strong. Just like the women I don't usually hire. Napaikot ang mata niya. Ang sagot niya, Noted sir, I'll bring coffee. And if you expect me to be strong, then expect me to last longer than your previous assistants. Walang reply. Pero sa ngiti sa labi niya, alam niyang panalo siya sa unang round. Eksaktong alas 7:30 ng umaga ay nasa harap na si Nina ng opisina ni Miguel. Sa kamay niya ang 2 tasa ng kape. Isang latte para sa sarili at isang black na walang kahit anong halo para kay Miguel. Bagamat kumakabog ang dibdib niya, hindi siya nagpapakita ng kaba. Kailangan niyang magmukhang kampante. Kailangan niyang magmukhang sanay, kahit hindi pa. Good morning, sir! Bati niya nang bumukas ang pintuan. Tumingin si Miguel sa kanya, medyo magulo pa ang buhok, tila galing lang sa shower. Pero suot na nito ang usual nitong 3-piece suit, kulay navy blue, may pocket square. Kape? Tanong nito habang kinukuha ang isa sa 2 tasa. Black, no cream, no sugar. Strong, sagot ni Nina, sabay ngiti. Inangat ni Miguel ang tasa. You remember? Of course sir, I'm your assistant. Hindi po ako barista pero gusto ko pong malaman ang lahat ng gusto nyo. Good, sagot niya sabay tikim. Mapait nga. Nakangiti si Nina. Tulad nyo raw po, sabi ng receptionist. Napatingin si Miguel sa kanya. Sinabi niyon? Hindi po, joke lang. Mabilis na dagdag niya. Tumawa si Miguel. Hindi yung malakas na tawa, yung bahagyang pag-angat ng sulok ng labi. Pero sa loob ng 1.5 araw na nakasama niya ito, yun na ang pinakamatamis. Ang unang meeting nila ay kasama ang operations manager ng Luna del Mar. Sa loob ng maliit na conference room, tahimik lang si Nina habang tinitingnan kung paano magpatakbo ng meeting si Miguel. Precise, direkta, walang paligoy-ligoy. Bakit delayed ang spa renovation? Tanong ni Miguel, malamig ang boses. Sir, may issue lang po sa supplier. Hindi ko tinanong ang dahilan. Tinatanong ko kung bakit hindi nyo na-anticipate ang delay. Sir, next time, kapag alam nyong may posibilidad ng delay, uunahan nyo na ako ng update. I don't like finding out at the last minute. Napayo ko ang manager. Matapos ang meeting, habang naglalakad pabalik sa elevator, bumulong si Miguel kay Nina. Write this down, no surprises, lalo na sa schedule ko. Got it, sagot ni Nina habang nagtatype sa phone. Second rule, dagdag ni Miguel. Don't lie to me, kahit maliit.
Kahit pakiramdam mong para sa ikabubuti. Ayokong pinoprotektahan ako sa totoo. Tumango si Nina. Tandaan ko po, sir. Third, huminto si Miguel. Tumingin ito sa kanya. Wala akong pangatlong rule ngayon, pero kapag naisip ko, malalaman mo. Napatawa si Nina. Copy. Pagsapit ng tanghali, halos ubos na ang energy ni Nina. Nakailang meeting na sila at parang pumuputok ang utak niya sa dami ng bagong impormasyon. Budget reports, occupancy rate, partnership proposals, legal contracts. Sa isang pahinga sa opisina, napansin ni Miguel na nakatitig siya sa screen ng matagal na parang natutulala. Overwhelmed? Tanong nito. Hindi po, mabilis niyang sagot. Medyo... Naglakad si Miguel sa gilid ng mesa niya. Look, this job isn't about knowing everything on day one. It's about adapting. You adapt fast, you stay. Tumango si Nina. Opo, kaya ko po. Good. Kasi ayoko ng assistant na iyakin. Napatawa siya. Hindi po ako umiiyak sa trabaho. Sa banyo po. Ngumiti si Miguel. Fair. 2:00 ng hapon, dumating ang pinakahinihintay niyang bahagi ng araw, lunch break. Pinaupo siya ni Miguel sa rooftop restaurant ng resort, isang lugar na exclusive lang sa executives at VIP guests. Ang tanawin ay dagat, kalangitan at isang skyline ng mga burol ng Batangas. Order anything, sabi ni Miguel. On company account. Salamat po, sabi niya habang tinatago ang kagutuman. Habang kumakain sila ng grilled tanige at ensaladang mangga, nagtanong si Miguel bigla, may pamilya ka ba rito sa Batangas? Wala po, solo ako rito. Boyfriend? Napatingin si Nina na palunok bago sumagot. Wala po. Good, wala kang oras para sa distraction. Paano niyo po nalaman na magiging distraction siya? Dahil hindi lahat ng boyfriend supportive. Lalo na kapag nakita nilang mas magaling ka sa kanila. Napangiti si Nina. Kayo po may... Wala. Tahimik. Bakit po? Lakas loob niyang tanong. Tiningnan siya ni Miguel, parang nagulat pero hindi galit. Dahil lahat ng babae na nakilala ko, gusto lang ako para sa pangalan ko. O sa yaman ko. Ayoko ng relasyon na kailangan ng NDA. Non-disclosure agreement, tumango siya. When you're powerful, you don't trust easily. Tahimik ulit, pero parang mas gaan ang usapan. Mas tao. Pagsapit ng gabi, huling activity ng araw ay investors dinner sa isang private villa malapit sa resort. Naka-black dress si Nina, formal pero simple. Si Miguel, tulad ng dati, matikas, confident, commanding. Habang nakatayo sa tabi niya sa hallway bago pumasok, bumulong ito. First real test mo ito. Tonight, you represent me. Tumingin si Nina. Paano po? Kailangan kong umalis saglit sa kalagitnaan ng dinner. Kapag nagtanong sila tungkol sa expansion plan natin sa Cebu, ikaw ang sasagot. Po? Binasa mo na yun kanina, di ba? Sa tablet? Opo, pero you'll be fine. You're smart. And if you mess up, I'll clean it up. Napahinga siya ng malalim. No pressure po. Tama, no pressure pero walang second chance. Sa loob ng villa, nagsimula ang dinner. Wine, kilawin, roast beef at salmon. 5 investors pawang banyaga at 2 ay mula Singapore na mukhang sanay na sanay sa power dinner. Sa kalagitnaan ng dinner nagpaalam si Miguel. Excuse me, my assistant will answer any questions. Tumango si Nina, pilit ang ngiti. Pagkaalis niya, agad lumapit ang tanong ng isang investor. What's your projected ROI on the Cebu project, Ms. Ramirez? Napatayo si Nina. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Pero ngumiti gaya ng natutunan niya sa YouTube. Huwag matakot, magpanggap na alam mo. In the first year, we're projecting 11% ROI.
Based on conservative estimates, sagot niya. Our target occupancy is 70% within the first 6 months, given the location's proximity to both business and tourist areas. Tahimik ang mesa. Tiningnan siya ng mga investor. Then, tumango ang isa. Impressive, she knows her numbers. At doon, napabuntong hininga si Nina. Hindi niya alam kung paano pero she pulled it off. Pagbalik sa resort, halos hating gabi na. Pagkababa ng sasakyan, binuksan ni Miguel ang pinto para sa kanya. Not bad, Anya. Akala ko po sablay ako. Medyo kulang pa sa confidence, pero yung datos mo tama. Impressive. Thank you po. Tara, yayain sana kitang mag-wine sa rooftop. Pero, tumingin ito sa kanya seryoso. May tanong ako. Ano po? Tumingin si Miguel sa mga mata niya. Tahimik ang paligid, tanging ihip ng hangin at dagundong ng alon ang maririnig. Bakit ka talaga nandito, Nina? Bakit mo pinili ang trabahong ito? Hindi agad siya sumagot. Pero sa wakas, marahan niyang sinabi, dahil pagod na akong palaging umasa sa iba. Gusto ko ng buhay na ako ang may kontrol. Hindi perpekto, pero sa wakas, sa akin. Tahimik si Miguel. Tumango siya. Sige, Anya. Bukas, 6:30 AM tayo. May beach site visit. Copy po. Ngumiti si Miguel. Hindi bastos, hindi mapangmata. Kundi, yung bihirang uri ng ngiti na parang nagsasabing, maybe you're different. At sa unang pagkakataon, habang papasok si Nina sa dorm, hindi na siya sigurado kung trabaho lang ba talaga ang hanap niya. Or may hinahanap pa siyang iba na hindi kayang ilagay sa schedule o checklist. Alas 5 pa lang ng umaga ay gising na si Nina. Sa kabila ng pagod mula sa investor dinner kagabi, mabilis siyang bumangon. Naghugas ng mukha, naglagay ng sunscreen at sinuot ang simpleng polo shirt na may tatak ng Luna del Mar. Hindi ito regular office wear. Pero base sa itinerary na ipinasa sa kanya kagabi, may site visit by the beach at sunrise. Sila ni Miguel. Habang kumakain ng isang pirasong banana Q na binili niya kagabi sa labas ng resort gate, nakatanggap siya ng text. Miguel, nasa helipad ako, don't be late. 6 AM sharp. Napakunot ang noo ni Nina. Helipad? Hindi niya alam na may ganun sa Luna del Mar. Nagmadali siyang tumakbo, bit-bit ang clipboard, tablet at isang thermos ng kape. Nang makarating sa tuktok ng building, may maliit na helipad, nga pala roon. At sa gitna nito ay isang gray na helicopter na may logo ng Luna del Mar sa gilid. Si Miguel, nakasuot ng aviator sunglasses at light jacket, ay nakatayo sa tabi ng piloto, hawak ang isang tablet. Nahuli ka ng 2 minuto, Anya. Hindi ko po alam na helipad ang meeting point, sir. Sagot ni Nina habang humihingal. Kala ko po beach walk lang. Surprise, tugon niya. Kaya nga rule number 1, no surprises for me, not for you. Napangiti si Nina. Noted po. Sa loob ng helicopter, maingay pero maganda ang tanawin. Habang binabaybay nila ang baybayin ng Nasugbu, nakita ni Nina ang mga white sand beaches, cliffs, at ilang private villas na hawak ng ibang mga kumpanya. Ang area na pupuntahan natin, sigaw ni Miguel habang nagsusuot ng headset, ay hindi pa develop pero Luna del Mar ang may title. Gusto kong tingnan kung pwede natong gawing eco-resort. Tumango si Nina, sabay sulat sa tablet. Site undeveloped beachfront property, possible eco-resort project. Target, assess viability, access, elevation, utilities. Paglapag nila sa buhangin, sinalubong sila ng grupo ng engineers at architects. Si Miguel, agad naglakad sa buhangin na parang hindi iniinda ang hangin o init. Si Nina, sumunod habang ang paa niya ay lumulubog sa malambot na buhangin.
Sobrang ganda ng lugar na to. Bulong niya habang tinitingnan ng paligid. Maliit na cove, likas na lagoon, at mga batong parang natural spa. Hindi sapat ang ganda, ani Miguel. Ang tanong, kikita ba ito? Kaya ba ng logistics? May tubig, may kuryente, may access road? Tumango si Nina. Nakausap ko po ang local municipal office. May plan na for road expansion. Naka-attach po sa email kahapon. Napalingon si Miguel. Sinong nag-utos sa'yo na gawin yan? Wala po, na-curious lang ako kagabi. Tahimik si Miguel sandali. Well done, sabi niya sa wakas. Matapos ang inspeksyon, naupo sila sa lilim ng isang puno habang hinihintay ang chopper pabalik. Hindi nag-usap agad. Tahimik na nakatingin si Miguel sa malayo, hawak ang kanyang tumbler ng tubig. Si Nina naman ay nag-aayos ng mga notes. Tara, anya bigla. Maglakad tayo. Nagulat si Nina. Sir, sa dulo ng cove may gusto akong ipakita. Naglakad silang dalawa habang ang hangin ay hinihipan ang buhok ni Nina. Maya-maya'y tumigil si Miguel at itinuro ang isang natural rock formation na parang tulay sa gitna ng tubig. Nung bata ako, dinala ako rito ng tatay ko, kwento ni Miguel. Sabi niya, kung gusto mong magpatayo ng hotel, dito ka magsimula. Kung saan walang hotel pa. Talagang kayo na po ang may balak noon pa? Tanong ni Nina. Tumango siya. Pinangarap ko na to, pero hindi ganito ang akala kong magiging buhay ko. Anong akala nyo? Akala ko magiging tahimik. Gagawin ko lang ang gusto ko at kikita ng marami. Hindi ko alam na mas malungkot pala kapag naabot mo na lahat, pero wala kang kasamang magbahagi ng tagumpay. Tahimik si Nina. Sorry, Anya. Hindi ko sinasadya maging seryoso. Hindi to therapy session. Okay lang po, tugon niya. Minsan kailangan din natin ng konting katahimikan para maalala kung bakit natin ginagawa lahat ng to. Napangiti si Miguel. Philosophical ka pala. Hindi po, gutom lang. Tumawa siya. Tara, balik na tayo. Sa helicopter pabalik, nag-text si Nina sa kaibigan niyang si Mia. Girl, nasa chopper ako. Di ko alam kung PA ako or secret agent. Mabilis ang reply. PA ka. Pero mukhang PA ngarapin ng boss mo. Huwag kang mahulog. Napangiti siya pero hindi na nag-reply. Dahil sa totoo lang, kahit ayaw niya aminin, may kakaibang tension sa pagitan nila ni Miguel na hindi kayang isummarize sa notes ng trabaho. Paglapag nila sa resort, halos 11 AM na. Agad siyang bumalik sa admin office para ayusin ang mga report, pero pinigilan siya ni Miguel. Halika sa office ko. Pumasok silang dalawa sa executive office. Pagpasok pa lang ay may naghihintay ng babae sa loob, mga 30 anyos, naka-power suit at may mapupulang labi. Nina, this is Amanda. My former assistant, pakilala ni Miguel. She's here to get her final documents. Nagulat si Nina, ngumiti si Amanda at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. So ikaw pala ang bago, sabay ngisi nito. Cute. Nice to meet you po, sagot ni Nina. Amanda tumingin kay Miguel. Good luck, boss. Let's see how long this one lasts. Paglabas nito, sabay silang natahimik. She lasted 5 weeks, sabi ni Miguel. Pressure accepted, sagot ni Nina. Sa hapon, habang inaayos ni Nina ang inbox at calendar ng boss niya, napansin niya ang isang email chain na hindi pa na-replyan ni Miguel. Subject, urgent, Manila Hotel Breach Report. Pinindot niya at binasa. Mukhang may problemang security breach sa isa pang property ng Luna del Mar sa Makati. May nawawalang confidential files at may suspicion ng insider leak. Pumunta siya agad sa opisina ni Miguel. Sir, may urgent email po kayo. Baka gusto niyo pong basahin agad. Tiningnan ni Miguel. Bakit mo binuksan to? Nakatagpo sa calendar niyo, sir. Part of my task is to pre-screen time-sensitive matters. Tahimik si Miguel.
Good call, Ania. Prepare a summary. At bukas, isama mo sa meeting briefing ko. Tumango si Nina. Yes, sir. Bago siya lumabas, nagsalita si Miguel ulit. By the way, may dinner ako bukas with potential investors from Spain. Gusto nilang may interpreter. You speak Spanish, right? Napatigil si Nina. Opo. Konti po. Enough to interpret business discussions? Nag-isip siya. Hindi siya sure, pero ngumiti siya. Si senyor, lo intentaré. Ngumiti si Miguel. That's what I like. No fear. At sa paglabas ni Nina ng opisina, nilingon niya si Miguel habang nagsusulat sa desk. Isang CEO na mahirap basahin, pero may puso rin pala kahit konti. At sa isip niya, tinanong niya ang sarili. Kaya ko pa bang ihiwalay ang trabaho sa tao? Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nakatayo si Nina sa harap ng full-length mirror ng staff dorm. Suot niya ang kulay emerald green na dress na ipinadeliver ni Miguel galing sa butik ng resort. Company use only, sabi sa note. Dinner protocol. Hindi ito bastos na dress. Eleganteng may slit, simpleng neckline, sakto sa hugis ng katawan. Sa unang tingin, mukha siyang PR head kaysa assistant. Huminga siya ng malalim at tinapik ang sarili sa salamin. Kaya mo to, trabaho lang, interpreter lang, di ka date. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may kakaibang kilig sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan at ayaw din niyang tanungin ng malalim. Pagdating niya sa executive car na nakaabang sa harap ng resort, nandoon na si Miguel. Naka-black on black suit ito, walang tie, at suot na naman ang paborito nitong cologne na amoy cedarwood at confidence. Nice dress, sabi nito habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Company issued, sagot niya, pilit ang pagiging professional. Still looks better on you than on the mannequin. Napalingon si Nina pero hindi na sumagot. Tahimik silang bumiyahe patungong VIP dining area sa Taal Highlands, ay isang private restaurant na madalas i-book ng mga negosyanteng banyaga kapag gusto nilang tumingin ng bulkan habang kumakain ng Wagyu steak. Pagdating nila sa reserved table, nandoon na ang 2 investors na Espanyol, isang lalaki at isang babae. Naka-relaxed suit pero obvious ang power aura. Bati agad si Miguel sa kanila. Senyor Alberto, Senyora Lucia. This is Nina, my executive assistant. Hola, bati ni Nina. Un placer conocerles. Nagulat ang dalawa. Ah, usted habla español muy bien. Solo un poco, sagot niya sabay ngiti. Pero intentaré con todo el corazón. Tumango si Miguel, pasimpleng ngumiti habang umuupo. That's my assistant. Habang tumatakbo ang dinner, nagtatrabaho si Nina bilang interpreter. Dinadala ang mga tanong ni Lucia tungkol sa expansion at ang mga sagot ni Miguel tungkol sa logistics, marketing at projected returns. Sa gitna ng diskusyon, napansin niya kung gaano kaswabe si Miguel sa pagdadala ng negosasyon. Hindi barubal, hindi rin masyadong pa-impress. Kalmado, confident, tumpak. At sa bawat oras na nalilito si Nina sa isang Spanish term, tinitingnan lang siya ni Miguel saglit at tila may silent cue silang dalawa kung paano isasalin. Walang practice, pero nagtutugma. Bandang 9:00, nagpaalam na ang mga bisita. You were great, sabi ni Miguel habang naglalakad silang dalawa pabalik sa sasakyan. Thanks, you too. Tahimik sila habang sumasakay. Sa loob ng sasakyan, malamig ang aircon, pero mainit ang katahimikan. Pagdating sa resort, imbes na bumaba sa drop-off ng dormitory, sinenyasan siya ni Miguel na bumaba sa rooftop lounge. Quick drink? Tanong niya. Napaisip si Nina, hindi ito kasama sa schedule. Hindi rin ito trabaho, pero tumango siya. Sa rooftop, halos walang tao.
Ilang fairy lights lang ang nagbibigay ng ilaw at ang tanawin ng karagatan sa gabi ay tila kasing lalim ng mga tanong sa isip niya. Naupo sila sa isang mesa sa tabi. Umorder si Miguel ng red wine, kay Nina lemonade. May tanong ako, bungad ni Miguel habang tinitingnan siya. Okay, anong ayaw mo sa mga lalaking tulad ko? Nabigla si Nina. Po? Seryoso, alam kong may opinyon ka. Palaging may opinyon ang mga assistant tungkol sa boss nila. Napaisip siya. Okay, una, palaging akala nyo laging tama kayo. Kahit minsan, obvious na hindi. Tumango si Miguel. Fair. Pangalawa, gusto nyong kontrolado ang lahat. Pero kapag may nararamdaman na kayo, bigla kayong nawawala. Tahimik si Miguel. At pangatlo, sabay tingin ni Nina sa mata niya. Minsan ginagamit nyo ang pagiging boss para takasan ang pagiging tao. Napailing si Miguel. Natawa ng kaunti. Masakit, pero accurate. Sorry sir, tawagin mo akong Miguel. Po? Wala tayo sa opisina ngayon. Napatitig si Nina sa kanya. Miguel, bulong niya. At sa isang iglap, tahimik, marahan pero sigurado, lumapit si Miguel at hinalikan siya. Hindi ito matagal. Hindi rin ito bastos. Isa lang itong halik na puno ng tanong, ng paghahanap ng mga bagay na hindi kayang isulat sa agenda. Pagkalayo niya, nagkatinginan silang dalawa. Sorry, bulong ni Miguel. Hindi ko dapat, ngunit bago niya matapos, tumayo si Nina. Pasensya na sir, Miguel. Kailangan ko nang bumalik sa dorm. Nina, salamat po sa gabi. At mabilis siyang bumaba ng rooftop, iniwan ang wine, ang tanawin at ang halik na hindi niya inaasahan. Pero ayaw din niyang kalimutan. Sa dorm, hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa kama, mata ay nakatitig sa kisame, isip ay tambak ng tanong. Trabaho ba ito or may iba na? Tumunog ang cellphone niya. Miguel. I'm sorry, hindi siya nag-reply. Tumunog ulit. Miguel. I promise, no lines crossed again. We'll keep it professional. Hindi pa rin siya nag-reply. Pero ang totoo, ang tahimik niyang cellphone lang ang pinapakinggan niya buong gabi. Kinabukasan, balik sa trabaho. Walang usapang personal. Walang tensyon sa mukha ni Miguel. Parang walang nangyari. Nina, please call the supplier about the flooring shipment. Yes, sir. Nina, reschedule the team call at 4. Yes, sir. Pero habang lumilipas ang araw, hindi niya maiwasang mapansin. Medyo mas banayad ang tono ni Miguel. Medyo mas madalang ang pagtaas ng kilay. At isang beses nang magkamali si Nina sa isang detail sa report, imbes na pagalitan siya, simpleng sinabi lang nito, everyone makes mistakes. Ayusin na lang natin agad. Sa hapon, habang pauwi na siya, tinawag siya ni Mia, ang kaibigan niyang dating HR sa Maynila. Girl, kumusta ka na dyan? Nabalitaan ko may helicopter ka na raw. CEO ka na ba? Tumawa si Nina sa tawag. Hindi, assistant lang pero medyo magulo. Magulo saan? Sa trabaho o sa puso? Tahimik si Nina. Alin man yan, sabi ni Mia. Basta tandaan mo lang, kapag ang puso mo na ang naging boss mo, minsan nawawala sa alignment ang schedule. Ngumiti si Nina, kahit hindi siya sigurado kung matutuwa ba siya o matatakot. Dahil totoo nga, sa trabaho may rules, may oras, may deadline. Pero sa puso, wala. At ngayong gabi, habang muling natutulog si Nina, alam niyang hindi na lang ito basta trabaho sa Batangas. Ito na ang simula ng isang bagay na hindi kaya i-format sa PowerPoint. 3 days to Investor Summit, sabi ni Miguel habang nakatayo sa harap ng whiteboard sa executive conference room. Nasa harap niya si Nina, naka-headset, hawak ang tablet, nagsusulat ng minutes. Kasama rin nila sa mesa ang finance head, marketing manager, at 2 assistant managers. Everything needs to be perfect, dugtong ni Miguel.
No room for glitches, no space for almost. Tumango ang buong team. Sa loob ng 2 linggo, ito na ang pinaka-intense na linggo ng Luna del Mar. Magaganap sa Sabado ang taunang non-investors summit kung saan darating ang mahigit 50 potential partners, media contacts at tourism executives mula sa iba't ibang panig ng Southeast Asia. Si Miguel ang host at ang buong resort ay isasara ng 2 araw para rito. Sa papel, assistant lang si Nina. Pero sa totoo, para na siyang event head, logistics officer, communication gatekeeper, timekeeper, at emotional shield ni Miguel. Pagkatapos ng meeting, pinuntahan siya ni Miguel sa work desk niya sa admin wing. Nina, may gustong makita sa iyo si Ma'am Celestina. Punta kayo sa rooftop in 15. Noted po. Pag-akyat niya, nakita niya si Ma'am Celestina. Suot ang pearl earring at puting slacks habang umiinom ng buko juice. Ay Nina, umupo ka nga, sabi nito. Magandang hapon po. Nakikita ko sa mga report, gumagana kang parang 5 assistant sa isang katawan. Kumusta ka? Ngumiti si Nina. Busy po pero masaya. Masaya sa trabaho o masaya sa boss? Natigilan si Nina. Trabaho po muna ang priority ko. Bilib ako sa'yo, pero anak, sabay lapit ni Celestina. Si Miguel hindi lang matalino, marunong din niyang magdala ng damdamin, pero kapag nasaktan yan o naiwan, sinasarado niya ang buong pinto. Tahimik si Nina. Kung papasok ka sa kwarto ng puso niya, siguraduhin mong hindi ka aalis bigla. Kasi baka hindi ka na makapasok ulit. Sa gabi, habang inaayos ni Nina ang mga media kits at presentation USBs para sa summit, dumaan si Miguel. Late ka na dyan, wala kang cut-off? Gusto ko lang po matapos lahat bago bukas. Umupo si Miguel sa gilid ng desk niya. Nina, yes po? May nabanggit ba si Celestina tungkol sa akin? Wala po. Napatingin si Miguel. Nagsisinungaling ka. Napabuntong hininga si Nina. Ang sabi lang po niya, matapang ka pero marunong ka ring masaktan. Tahimik si Miguel. Marami na siyang nakita sa buhay, aniya. Kasama roon ang pagkabigo ko dati. Bakit po? Anong nangyari? Dati, akala ko, mahal ako ng isang babae dahil sa pagkatao ko. Yun pala, mahal niya lang ang access sa pangalan ko. Iniwan ka niya? Hindi lang iniwan, pinaikot ako, ginamit para sa personal gain. Tahimik si Nina. Mahirap magtiwala pagkatapos noon. Dugtong ni Miguel. Nilingon siya ni Nina. Pero may mga tao po na hindi ganon. May mga taong marunong din magmahal kahit walang kapalit. Ngumiti si Miguel. Ikaw ba yon? Huwag niyong tanungin yan kung ayaw niyong makakuha ng seryosong sagot. Tahimik silang dalawa. Ang mata ni Miguel ay tila gustong magsalita, pero pinigilan. Nina, baka kailangan mong magpahinga. Opo. Ngunit bago pa siya makalayo, hinawakan ni Miguel ang pulso niya. Gusto ko lang linawin, yung halik na yon, hindi yon biro. Tumitig si Nina sa kanya. Hindi ko rin yon nakakalimutan, sagot niya. Kinabukasan habang abala si Nina sa logistics ng summit, nakausap ang caterer, ni-review ang presentation slides, sinet up ang media booth. May dumating na hindi inaasahan. Isang babaeng naka-high heels, marunong maglakad sa marble floor na parang runway at may ngiti ng pamilyar. Ako si Clarice, pakilala nito. Dating fiancé ni Miguel. Tumigil ang mundo ni Nina sa sandaling yon. Sorry, sino po kayo? Kahit alam na niya ang sagot. Gusto ko lang siyang kamustahin at baka makausap. Sabihin mo, yung babae na tinanggihan niya noon handang magpatawad na. Pasensya na po, busy po siya ngayon. Sabihin mo, importanteng importante.
Umalis ito pero naiwan sa isip ni Nina ang boses ni Clarice at ang tanong. Sino siya sa buhay ni Miguel ngayon? Pagbalik ni Miguel sa opisina, agad siyang tinanong ni Nina. May bisita po kayo kanina. Sino? Clarice. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Miguel. Anong sinabi niya? Gusto ka raw po niyang kausapin. Sabi niya, handa na siyang magpatawad. Umiling si Miguel. Always dramatic. Ex-fiancé po? Yep. Tingin niyo po, babalik siya para sa inyo? Tumawa si Miguel, pero walang saya. Hindi ko alam, pero hindi na ako babalik sa kanya. Sa gabi, habang inaayos ni Nina ang nameplates para sa summit, may natanggap siyang voice note mula kay Miguel. Alam kong hindi ito dapat idinadaan sa boses, pero gusto kong marinig mong malinaw. Ikaw ang gusto kong makasama sa summit, hindi si Clarice. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. At kung may pag-asa man na maibalik ang tiwala ko sa isang tao, nagsisimula yun sa'yo. Napatigil si Nina. Ito na nga ba ang nararamdaman niya? Gusto ba niyang sumugal? O gusto lang niyang matapos ang trabaho tapos umalis? Sa ilalim ng folder ng media kit, nakita niya ang maliit na sulat na isinulat niya noong unang araw ng trabaho. Hindi ako papasok dito para umibig. Papasok ako rito para mabuhay. Pero ngayon, hindi na lang basta pagpasok. Parang may pintong bumubukas papunta sa kung saan. Nang tumunog ang alarm sa telepono ni Nina ng 5:00 ng umaga, para bang nagising siya sa panaginip. Isang panaginip na nahalo na ng katotohanan. Ngayong araw, ang Investors Summit. Araw na pinaghandaan nila ng 2 linggo. Araw na kung saan bawat detalye, mula sa pagbati ng guard hanggang sa font ng name tag, ay kailangang perpekto. Pero ngayong araw rin ang araw na dumating si Clarice. At sa pagitan ng mic check at press kits, hindi maiwasan ni Nina na parang bumigat ang dibdib niya. 7:15 a.m. Nasa function hall na si Nina, suot ang professional suit na kulay ivory, naka-ponytail at may earpiece. Sa kabilang linya ng earpiece ay si Marvin, logistics head. Ma'am Nina, complete na po ang sound check. Backup mic ready. LED wall tested. Copy. Kumusta ang catering? Buffet table set. Appetizer trays arriving in 10. Okay, next update in 15 minutes. Tinanggal ni Nina sandali ang earpiece. Huminga ng malalim at napatingin sa malayo. Sa entablado kung saan may logo ng Luna del Mar na naka-light up. Naisip niya, 2 weeks ago, wala akong trabaho. Ngayon, ako ang humahawak ng event na to. At sa gilid ng venue, dumating si Miguel. Naka-white suit, walang tie, mukhang CEO sa isang fashion magazine. Everything on track? Tanong nito. Yes sir, sagot ni Nina. Just Miguel today. Let's survive this together. Ngumiti siya. Let's win it. 10:09 a.m. Dumating na ang mga bisita. Sa loob ng function hall, unti-unting napuno ang mga round tables. Nariyan ang mga investor mula Singapore, Japan, Korea, at ilang malalaking pangalan sa Philippine tourism industry. Habang nagsisimula na ang opening remarks, nakatayo si Nina sa likod ng audio booth, hawak ang master schedule. Kumakabog ang dibdib niya, pero hindi dahil sa kaba para sa event. Dahil nakita niya si Clarice, naka-black silk dress, papalapit sa entrance. Naglakad ito patungo kay Miguel na nasa gilid ng stage. Nakita ni Nina na kinakausap siya nito, pero si Miguel, malamig ang ekspresyon. Nang lumapit si Nina para ibigay ang cue cards, narinig niya ang isang bahagi ng usapan. Just one dinner, sabi ni Clarice, for old time's sake. Old times are dead, sagot ni Miguel. We bury them with them.
Pag-alis ni Clarice, ibinaling ni Miguel ang tingin kay Nina. She's not part of today. Ikaw ang importante ngayon. Ngumiti si Nina, pilit na hindi ipahalata ang gulo sa loob niya. 11:30 a.m. Nagsimula na ang main presentation. Tumayo si Miguel sa entablado. Bit-bit ang clicker at kumpiyansa sa bawat salita. Luna del Mar is more than just a resort. We're a philosophy. A way of living. A space where elegance meets nature. Tumunog ang bawat palakpak at sa likod ng audience nakatayo si Nina, kinukumpirma ang transition ng slides, inisignal ang team. Sa gitna ng presentation, tumingin si Miguel sa audience at saglit sa kanya. Tumama ang mata nila sa isa't isa at parang may naipasa na kuryente sa pagitan. Para bang sinasabi, nandito ka. Salamat. 1 p.m. Lunch break. Habang abala ang lahat sa buffet, may dumating na isang courier na may dalang envelope para kay Miguel. Tinanggap ito ni Nina. Urgent daw po, confidential. Pagbalik ni Miguel sa private lounge, iniabot ni Nina ang envelope. Binuksan ito ni Miguel at agad nanlamig ang mukha niya. Ano po yan? Tanong ni Nina. Tahimik si Miguel. Isang sulat mula sa legal team ng isang competitor hotel. Ayon sa dokumento, may empleyado raw ng Luna del Mar na nag-leak ng confidential plans ng upcoming eco-resort. May pangalan at ang nakalagay ay Nina Ramirez. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Nina, kinabahan. Someone accused you of corporate leakage, sagot ni Miguel. Sinabi nila na ikaw daw ang source ng balita tungkol sa beach site natin sa Nasugbu. Hindi po totoo yan. Tama, alam ko. Napatingin si Nina. But they have a printout of your tablet logs. Someone used your login. Napatigil si Nina. Wala akong binigay na access sa iba. Do you leave your tablet unattended? Sa office minsan, humigpit ang panga ni Miguel. May taong gustong sirain ka, o tayo. Biglang pumasok si Celestina, dala ang tablet. Nakita namin to sa logs, sabi nito. May access sa tablet ni Nina mula sa ibang IP address, galing sa marketing department. Tiningnan ni Miguel ang listahan. Lia. Tumango si Celestina. Gamit niya ang login ni Nina. Nagpadala ng PDF file sa email ng Kalinaw Resort. Sinubukan naming i-track. Confirmed. Napatakip sa bibig si Nina. Bakit niya to ginawa? Promotion. Galit dahil hindi siya ang naging EA mo, ani Miguel. 5:00 p.m. Pagkatapos ng final panel talk, tumayo si Miguel ulit sa entablado. Nakasuot pa rin siya ng puting suit pero may kakaibang tapang sa mata niya. Before we close, let me acknowledge someone, Anya. The person who helped organize every second of this summit. The one who didn't just show up, but led. Tumingin siya kay Nina na nasa gilid lang. Nina Ramirez, please join me. Nagulat si Nina. Tumayo siya at lumapit bagamat nanginginig ang tuhod. Pag-akyat niya sa stage, nagsalita si Miguel. She started 2 weeks ago. No experience in our industry, no big name credentials, just grit, heart, and brilliance. Palakpakan ang lahat. At sa harap ng halos 100 tao, tinapik ni Miguel ang balikat ni Nina. She saved this summit. And if I had to do it again, I'd still choose her. Sa gabi, habang nagpa-party ang mga bisita sa pool deck, naglalakad si Nina sa dalampasigan. Suot pa rin niya ang corporate suit, pero wala ng earpiece, wala ng listahan. Tahimik. Lumapit si Miguel, hawak ang 2 baso ng wine. Celebration wine, sabi niya. Tinanggap ito ni Nina. For surviving? No, for winning. Tahimik silang dalawa. Salamat Miguel, Anya. Dapat ako ang magpasalamat. Tumahimik ulit sila. Nina, sabi niya, kung aalis ka bukas, may gusto akong marinig. Napatingin si Nina. Po, kung may naramdaman ka ba? Tahimik.
Pagkatapos ng ilang segundo sagot ni Nina, may naramdaman ako, pero hindi ko alam kung dapat pa akong manatili sa lugar na ito kung lagi akong ituturing na tagalabas. Hinding-hindi kita tiningnan bilang tagalabas. Tumingin si Nina sa mata niya, pero ako, baka kailangan kong tanungin ang sarili ko. Kaya ko ba ang mundo mo, Miguel? Kinabukasan ng summit, tila humupa ang bagyong dinanas ng resort. Ang mga mesa sa function hall ay bakante na. Wala na ang mga VIP badges, spotlight at buffet trays. Sa halip, mga kahon ng equipment, trays ng natirang bottled water at ilang staff na nagpapahinga sa sulok. Nakatayo si Nina sa hallway sa likod ng ballroom, nakasandal sa dingding. Hawak niya ang envelope na may resignation letter. 2 linggo pa lang siya, pero pakiramdam niya ay parang 1 taon na. Mula sa isang aplikanteng walang background, naging personal assistant ng CEO, event organizer, crisis manager at halos maging higit pa. 10:30 a.m. Office ng HR. Are you sure, Miss Ramirez? Tanong ng HR officer habang tinitingnan ang sulat ni Nina. Tumango siya. Yes, I just need to step away. Wala bang problema sa management? Si Sir Miguel? Wala po. Wala akong reklamo. Actually, marami akong utang na loob. Then why resign? Ngumiti siya, pilit. Kasi kapag hindi ako umalis ngayon, baka hindi ko na kayang umalis kahit kailan. 12 Sa cafeteria nagpaalam si Nina sa mga staff. Ma'am, sayang kayo. Ang sipag niyo pa naman, sabi ng isang waiter. Nina, promise mo ha, babalik ka dito minsan. Iyak ni April, ang admin assistant na naging kaibigan niya. Ngumiti siya habang niyayakap si April. Babalik ako, pero hindi bilang PA. 1 p.m. Pinuntahan ni Nina si Celestina sa opisina nito. Paalam lang po, ma'am. Baka po hindi ko na kayo maabutan sa board meeting. Tiningnan siya ni Celestina. Nakakunot ang noo. Sigurado ka na ba rito, anak? Opo. Kailangan ko pong ayusin ang sarili ko bago ako muling magpasyang magmahal ng buong buo. Tumango si Celestina, pagkatapos ay lumapit at hinawakan ang kamay niya. Kung siya ang dahilan mo, tandaan mo lang, hindi lahat ng malalakas ay marunong maghabol. Minsan, kailangan turuan. Ngumiti si Nina. Kung totoo po ang nararamdaman, baka habulin din ako. Pero kung hindi, at least nauna akong magpatawad. 2 p.m. Executive Office ni Miguel. Hindi siya nagpaalam ng diretsyo. Iniwan lang niya ang access badge, tablet at isang sulat sa ibabaw ng mesa ni Miguel. Miguel, salamat sa tiwala, sa pagkakataon at sa mga aral na hindi matutunan sa training manual. Hindi ko akalaing sa loob lang ng 2 linggo, matututo akong muling tumayo, muling maniwala. Pero siguro, mas dapat ko munang matutong maglakad mag-isa bago ako sumabay sa isang taong palaging nauuna. Kung sakaling magtagpo ulit ang landas natin at pareho tayong handa, baka pwedeng subukan ulit. Hanggang sa muli, Nina, 3 p.m. Terminal Bus Station, Batangas City. Habang hinihintay ang biyahe pabalik sa Maynila, nakaupo si Nina sa bench, bit-bit ang isang maliit na backpack at suot ang parehong light blue polo na isinusuot niya noong araw ng kanyang interview. Pinagmamasdan niya ang mga taong paalis, paparating, nagmamadali, tumatawa, nag-iiwan. Ganoon siguro talaga ang buhay, isip niya. Walang perpektong panahon para umalis. Pero mas mahirap kung palagi kang mananatili kahit hindi ka nabuo. Samantala, sa Luna del Mar, 4 p.m. Pumasok si Miguel sa opisina, pagod, hawak ang folder ng post-event feedback. Pag-upo niya, napansin niya ang sulat sa mesa. Binasa niya. Tahimik. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya bigla. Tess, asan si Nina? Sir, umalis na po siya. Nagpaalam sa HR. Wala pong eksaktong address na iniwan.
Bakit walang nagsabi sa akin? Sir, iniwan po niya yung sulat na yan. Baka po ayaw na niyang magpaalam ng personal. Hindi na siya sumagot. Sa halip tumingin siya sa bintana. Ngayon lang niya naramdaman ang tunay na katahimikan ng opisina. Isang katahimikan na hindi dulot ng schedule, kundi ng pagkawala ng presensyang naging bahagi ng araw-araw niyang buhay. Nina, yung hindi natakot sa kanya, yung sumagot pabalik, yung nagtimpla ng kape at sumalo ng bigat ng hindi tinatanong. Nawala na. 5:30 p.m. Sa loob ng bus, tumingin si Nina sa labas ng bintana habang lumilipas ang tanawin ng mga palm trees, dagat at mga bayang tahimik. Hinawakan niya ang cellphone niya. Walang text, walang tawag, hindi niya alam kung dapat siyang umasa. O kung mas mainam na tanggapin na ganito lang talaga ang mga boss. Magaling sa business, mahina sa puso, tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Nagdalawang isip siya. Hello? Walang sumagot. Nina? Boses ni Miguel. Napahinga siya ng malalim. Miguel, nasaan ka? Sa bus. Pa Maynila. Bakit hindi mo sinabi? Sinabi ko naman, sa sulat. I don't read letters, mas gusto ko yung totohanan. Paano kung hindi mo rin ako pinakinggan kahit totoo na? Tahimik. Nina, bulong ni Miguel. Halos masira ang resort nang umalis ka. Napangiti siya kahit umiiyak. Exaggeration yan. Hindi. I've been running this place for years, pero ngayon lang ako natakot na mawalan ng tao. Boss ka. Dapat sanay ka sa pagkawala. Pero hindi ako sanay wala ng dahilan para magtrabaho ng may puso. Tahimik sila sa linya. Nina, sabi niya, kung babalik ka, hindi na kita tatratuhin bilang assistant. Bilang ano? Bilang tao, bilang babae, bilang Nina. Walang power dynamic, walang pangalan. Tayo lang. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip tumingin siya sa bintana. Sa dulo ng highway, may exit pabalik sa Batangas Pier. Miguel, yes? Baka hindi ko kailangan ng second chance. Baka kailangan ko lang ng unang pag-ibig na totoo. At sabay noon, pinaparaan ng bus ang exit point. Tumayo siya. Kuya, para po, bababa ako dito. 6:45 p.m. Roadside stopover sa may Batangas City exit. Bumaba si Nina sa gitna ng ambon. Isinuksok ang cellphone sa bulsa at tinakpan ang ulo ng maliit na panyo. Walang kahit anong plano. Wala ring kasiguraduhan. Ang meron lang ay puso niyang nagsisigaw ng bumalik ka. Habang tinatawagan ng tricycle driver na nakita niya sa waiting shed, biglang huminto ang isang SUV sa harapan niya. Lumabas si Miguel. Walang payong, walang jacket. Basa ng ulan ang balikat ng polo niya. Bakit ka bumaba? Tanong nito. Bakit ka sumunod? Balik ni Nina. Hindi sila nagsalita agad. Sa likod nila, dumaraan ang mga sasakyan, mga ilaw na lumulutang sa hamog. Huminga ng malalim si Miguel. Dahil hindi kita kayang pakawalan. Tumingin si Nina. Kahit PA lang ako, kahit wala akong apelido o degree o background, dahil ikaw si Nina. At yung 2 linggo nakasama kita, mas natutunan kong maging tao kaysa sa 2 taon na puro negosasyon lang ang inatupag ko. Hindi ako sigurado kung kaya kong bumalik, baka masira lang ulit ang tiwala. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa trabaho. Ang gusto ko lang, bumalik ka sa buhay ko. Tahimik si Nina. Walang kontrata, walang boss, walang deadline. Gusto ko lang, kahit isang araw, subukan natin. Bilang tayo. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa. Paano pag hindi nag-work? Ngumiti si Miguel. Di magsusulat ako ng resignation letter sa puso mo. Sa kotse, habang papalapit na sila ulit sa Luna del Mar,
Tahimik si Nina. Pero sa bawat segundo, unti-unting nabubura ang lahat ng takot na kinarga niya. Ang rejection, ang duda, ang pagod. Para bang sapat lang na maramdaman niyang pinili rin siya. Pagdating sa resort, sinalubong sila ng staff na tila hindi makapaniwala. Nina, akala namin wala ka na. Bumalik lang ako. Sa ibang role, sagot niya, sabay kindat. Kinabukasan, tumambad ang bagong eksena sa Luna del Mar. Nasa rooftop lounge sina Miguel at Nina, kapwa naka-casual clothes, hawak ang kape. Ngayon, anong plano mo? Tanong ni Miguel. Hindi ko pa alam, pero gusto ko munang magpahinga. Gusto kong bumuo ng sarili kong pangarap. Baka magbukas ako ng maliit na coffee shop sa bayan o magturo ng community tourism. Luna del Nina, biro ni Miguel. Ngumiti siya. Pwede. Pero kahit saan ka magpunta, dagdag ni Miguel, nandito lang ako. Hindi mo ako pipilitin na manatili sa tabi mo bilang PA. Hindi, pero baka pakiusapan kita na manatili bilang partner. Nagkatinginan silang dalawa. Sa sumunod na linggo, nagbago ang ilang bagay sa resort. May bagong assistant si Miguel, isang dating intern na piniling maging full-time. Si Nina naman ay tumutulong sa training department bilang guest speaker sa orientation ng mga bagong empleyado. Hindi na siya nasa likod ng desk, pero mas naririnig ang boses niya. Isang hapon, habang may orientation session siya sa mga trainees, tinanong siya ng isa. Miss Nina, ano po ang pinakamahalagang bagay na natutunan niyo sa loob ng Luna del Mar? Napaisip siya, ang pinakamahalaga? Siguro ito. Kahit saan ka ilagay, kahit ilang beses kang ma-reject, kahit gaano ka pakaliit sa tingin ng iba, kung buo ang loob mo at totoo ang puso mo, may lugar para sa iyo. Kahit pa sa pinakabihirang buwan. Tahimik ang mga trainees. At sa sulok ng kwarto, nakatayo si Miguel, tahimik na pinapanood siya. Sa gabing iyon, habang naglalakad sila sa baybayin, sinulyapan ni Nina ang buwan. Crescent moon, tulad ng logo ng resort. Alam mo, sabi niya, ang daming nagbabago sa loob ng 2 linggo. Kasama ba ako sa nabago? Ngumiti siya. Hindi. Ikaw yung dahilan ng lahat ng pagbabagong yon. Hinawakan siya ni Miguel sa kamay. Nina, I love you. Napalingon siya. Walang meeting, walang crowd, walang presentation. Puro lang sila at ang buwan. I love you too, sagot niya. At doon, sa ilalim ng langit ng Batangas, sa baybayin kung saan nagsimula ang lahat. Hindi na sila boss at assistant. Sila na. 3 buwan makalipas ang Investor Summit, ibang-iba na ang takbo ng mga araw ni Nina. Hindi na siya nagsusuot ng corporate blazer bawat umaga. Hindi na rin siya kailangang gumising ng 5 a.m. para mag-check ng schedule ng ibang tao. Sa halip, 6:30 a.m. pa lang ay nandyan na siya sa maliit na coffee nook sa gilid ng plaza ng Nasugbu. Isang kiosk-style cafe na pinangalanan niyang Kapeng Puno. Walang aircon pero may lilim ng punong mangga. Wala ring receptionist pero may free wifi at playlist ng acoustic OPM. At ang pinaka-espesyal sa lahat, bawat tasa ng kape ay may kakaibang note sa ilalim ng baso. Sulat kamay ni Nina. Mga mensahe tulad ng walang maliit na panaginip kapag buong puso kang naniniwala. Maaaring hindi ikaw ang una sa pila, pero baka ikaw ang pinakahinintay. Ang tapang, hindi laging malakas ang boses. Minsan, tahimik lang pero tuloy-tuloy. At bawat umaga, palaging may isang lalaking bumibili ng black coffee. No cream, no sugar. Suot minsan polo, minsan t-shirt, pero laging may dalang kwento. Si Miguel. Isa pang black boss? Tanong ni Nina habang inaayos ang grounds. Always. Pero this time, dagdagan mo ng nangngiti. Napatawa siya.
Libre yan, pero walang refill. Umupo si Miguel sa maliit na mesa sa tabi, tumingin sa paligid. Hindi ako makapaniwala, ginawa mo talaga to. Sinabi ko naman sa'yo, ayoko ng office. Pero gusto kong may sarili akong mundo. Balak mo bang i-franchise ito? Baka. Kapag handa na. Tumingin si Miguel sa kanya. Anong hindi ka pa handa ngayon? Magpakasal, sagot ni Nina, bigla ang seryoso. Natigilan si Miguel. Wala pa naman akong sinasabi. Pero alam kong iniisip mo na. Kita ko sa mukha mo kahapon nung sinabi mong magaling daw mag-bake si Mama. Hindi ko sinabing wedding cake, ang ibig kong sabihin doon. Tapos tinanong mo kung may family discount sa photographer kong pinsan. Ngumisi si Miguel. Okay, fine. Medyo naiisip ko, pero hindi ko ipipilit. Good, sagot ni Nina, ngumiti rin. Dahil gusto kong pag sinabi kong oo, hindi dahil ready ka. Gusto ko dahil sabay tayong handa. Sa hapon na yon, habang isinasara ni Nina ang kafe, lumapit si Miguel sa kanya at inalok ng isang kahon. Anong to? Project proposal. Partnership. Binuksan niya. Loob ng kahon ay isang sketch ng bagong Luna del Mar extension. Isang eco-lodge sa tabing dagat, may yoga huts, meditation gardens, at cafe sa gitna. May pangalan sa blueprint, Kapeng Puno by Luna del Mar. Totoo to, totoo. Gusto kong ang lugar na ito kung saan nagsimula tayong dalawa ay maging bahagi ng mas malaking kwento. Tumingin si Nina sa mata niya. At kung hindi ko tanggapin, okay lang, basta't huwag mo lang akong iwan. Umiling siya. Hindi na ako aalis, Miguel. Hindi na ngayon. Sa gabi, naupo sila sa tabing dagat, parehong nakayapak, pareho ring tahimik. Sa likod nila ay ang ilaw ng plaza, at sa harap nila ay ang buwan, crescent moon, muli parang simula. Bakit parang ang bilis ng lahat? Tanong ni Nina. Dahil siguro, kapag tama na ang tao, hindi mo na kailangan ng sobrang haba ng panahon. Hindi ba delikado ang mabilis? Mas delikado ang palampasin ng pagkakataon. Tahimik si Nina, tiningnan niya ang alon, tiningnan niya si Miguel. At kung hindi pala tayo sa dulo? Tanong niya. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Hindi ko alam. Pero kung saan man tayo makarating, kahit hindi man dulo, siguradong bahagi ng kwento ko ang pangalan mo. At doon, sa huling sandaling iyon, bago sila bumangon at maglakad pabalik sa bayan, alam nilang pareho. Ang 2 linggo ay hindi lang sandali. Ito ang naging simula ng lahat. Ng pagkatao, ng tapang, ng pag-ibig, ng tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang dulo. Kung kayo'y kinilig, natawa o napaisip sa kwento ni Nina at Miguel, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Para sa mas marami pang mga orihinal at pusong kwento tulad nito, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa bawat bagong kwento. Muli, ako po si Kwento ng Puso at Buhay, at ito ang mga kwentong tunay at nakakatakot. Hindi lang takot sa multo, minsan takot din sa pag-ibig. Hanggang sa susunod na kwento.